Hello mga kaibigan, medyo umaambon dito sa pwesto natin, no? Pero okay lang yan. Meron pa akong isang i-share sa inyo na napakagandang bagay. Yun yung natutunan ko sa isang librong binasa ko. Ito yung 80-20 principle. Kung familiar kayo dyan, no? May librong ganyan, pamagat niya, ganun din ang pamagat niya, 80-20 principle na sinulat ni Richard Koch. Ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko, no? Basta hanapin nyo yung libro yan, napakaganda. So, ang ibig sabihin niyan, yung 80-20 principle is less is more, ika nga nila. So, yung principle na yan o yung law na yan is na-discover ni Vilfredo Pareto, isang Italian economist na na-discover niya yung principle na yan, no? Na lahat ng bagay sa mundo is mayroong imbalance o hindi balance. Mayroong imbalance sa lahat ng bagay. Although ang universe natin, ang default law niya is balance, kailangan lahat man balance. Pero on the other side, mayroon din siyang imbalance eh. So na-discover niya yung 80-24 principle. Siya yung nakadiscover yan. Economist siya sa Italy. So unang na-discover niya kasi na yung 80% ng kayamanan sa Italy ay pag-aari ng 20% ng tao. So medyo medyo na-amaze siya sa na-discover niya, no? So hindi pa nagtatapos doon yung pagkaka-discover niya doon, no? So mayroon siyang tanim na na gisantes, peas, yung ano ba tawag sa Tagalog doon? Basta yun, peas na 80% ng naaani niya is nanggagaling sa 20% na pipad. So nagtaka ulit siya, no? So mayroon talagang phenomenon o mayroong law na ganyan, minsan tinawag nila ng Pareto law o Pareto principle. So na-discover niya na sa lahat ng bagay mayroong imbalance sa pag-ibig, pera, pagninegosyo, pamilya, kaibigan, may imbalance, no, sa trabaho. So the best example kasi niyan is mayroon tayo kasing ginagawa na 20% pero yung resulta niya is 80%. Like pag nagninegosyo ka, 80% ng income mo o yung profit mo is nanggagaling sa 20% na product mo. So aalamin mo kung ano yung product mo na at doon ka tumutok. Hindi ba? Kagaya ng sample natin ang Apple. 80% ng profit nila nanggagaling sa 20% na product nila, which is yung iPhone. Yung ibang product nila hindi masyadong kumikita. Yung iPhone, kaya nakatutok sila sa iPhone. Susunod dyan yung Mac o yung iMac. Basta yung 20% o yung iPhone sila kumikita. So yun yung doon sila tumutok, yun yung lagi nilang ini-improve. Kasi doon sila kumikita, 80% ng kita nila is nandun. So kabaliktaran naman yan sa mga nagtatrabaho, mga empleyado. With all due respect sa mga nagtatrabaho, noble act din naman ang pagtatrabaho. So yung sample niyan is 80, baliktad naman kasi, baliktad yung binabaliktad nila yung principle na yan, no? 80% ng effort nila is nagre-resulta lang sa 20% na result, which is nagtatrabaho ka ng 8 hours to 10 hours kasama na yung OT, pero yung resulta, yung sahod mo is maliit lang. So nagiging 20-80 principle, no? 20% yung result, 80% yung effort mo. So mas malaki yung effort mo, mas maliit yung uh, outcome na tinatawag. So yon. Ngayon, hindi naman laging 80-20 principle yung ratio niya, no? Pwedeng 90-10, pwedeng 95-5, pwedeng 99-1. Basta nagre-range sa ganun, mayroong imbalance. So ngayon, nung na-discover ko yung principle na yan, nabasa ko yung principle na yan, parang in-apply ko siya sa buhay ko, no? Tinitignan ko yung mga kung saan ako kumikita ng malaki at doon ako nakafocus. So mula nung in-apply ko yung principle na yan, na less is more o 80-20 principle, naging magaan din ang buhay ko. Kasi mas marami akong oras na uh, walang ginagawa kaysa yung ginagawa ko. Kasi isang oras lang ako magtatrabaho sa isang araw which is gagawin ko lang yung mga paperworks. Okay na, wala na akong gagawin. Kumikita na yan, yung magiging resulta yan is
80%. Yung effort ko is 20% lang, pero yung result na is 20%. So, ganyan din yan sa trabaho, sa pagninegosyo, sa pag-ibig, sa pamilya. Titingnan nyo kung saan yung mas malaki ang resulta sa isang bagay lang, sa isang goal ninyo. Kagaya niyan, meron pang isang example. 80% ng complaints ng isang negosyo is nanggagaling sa 20% na customer. So, sa 20% na customer na yon is 80% yung ano nila, yung naipoprovide nilang complaint. So, may imbalance sa lahat ng bagay yan. So, yun nga, didiscoveryhin nyo kung saan sa negosyo niyo, sa trabaho o sa pag-ibig, pamilya, titingnan nyo kung saan yung may mas malaking resulta sa isang bagay na ginagawa nyo dyan. Yun, magiging maliles yung trabaho nyo o maliles yung effort ninyo. Pag yan ang in-apply ninyo. Kagaya ko, yan, 80-20 principle, 80-20 principle yung sinusunod ko ngayon. So, yung effort ko na 20% or 10% siguro, nagresulta siya ng 90 o 80% ang result. So, napakagandang principle po yan. At sana may apply nyo sa buhay ninyo yan, yung principle na yan, na aking na-experience din. So, kaya nagagawa ko yung gusto ko, may time freedom ako, may financial freedom, which is din naman ang gusto nating lahat, no? Time freedom, financial freedom. So, yan lang po mga kaibigan. Sana may na-share na naman ako sa inyo na magandang bagay at pwede nating i-incorporate sa buhay natin, no? Unti-unti, hindi naman biglaan yan. So, maraming salamat mga kaibigan.